ito po ang aking Day 17 devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatang Kailan Darating si Kristo. Amillennialism. At ang Bible verse po natin yan ay matatagpuan sa Revelation 20. Ang sabi po dito, Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and the great chain. Sa Tagalog po, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking kanikala. At ang first teaching naman po natin yan ay Jesus will come back again. Kasi di ba parang sinabi po dito na si Jesus Christ, babalik siya sa atin. Although, di naman talaga totally wala siya. Kasi di ba lagi din siya kasama yung presensya niya. Pero yung physical, hindi. Kasi di ba pangako niya to, nababalik siya mula dito. Babalik siya ulit, di ba? Parang sinasabi nga dito na ready na pa tayo sa pagbabalik ulit ng ating Panginoon. Siyempre naman, ready tayo, di ba? Sino ba namang hindi ready na bumalik siya para sa atin, di ba? And number 2 po, the kingdom of God is a present reality. Ito po yung yung gospel po, yung parang sasakupin ng buong mundo, di ba? Yung kaharian ng Diyos. Parang yun yung sasakop sa atin. Although, alam kong naman nasakop yun na tayo ngayon. Kasi, di ba, yung mga bagay nga sa kanya yun galing. Kaya sabi po dito, the kingdom of God is a present reality. Ito po yung gospel na sasakupin ng buong mundo. And number 3 po, the kingdom of God is not a literal 1,000 years ago. Parang ito lang po yung paglalarawan. Yung to the first and second coming. Parang nilalarawan lang po dito. Pero hindi po talaga literal na 1,000 years lang. 1,000 years talaga yung nakalipas. Hindi po talaga siya literal na gano'n. And applications naman po, number 1. Prepare your family for the coming of Jesus Christ. Parang sabi po dito, i-prepare natin yung ating buong pamilya sa pagdating ni Jesus. Hindi lang tayo, dapat ipaalam din natin sa mga natin sa buhay, ganun. Kasi ang pangit naman kung sa sarili mo lang, parang ikaw lang nakakaalam na babalik ulit sa atin dito si Jesus Christ at magbabalik siya dito sa atin. Kasi alam naman natin na hindi naman talaga ng totally parang kilala si Lord. Parang maganda lang na parang ibahagi natin sa kanila yung mga kaalaman natin na kahit pa paano unti-unti na may nalalaman tayo, ma-share natin sa kanila. And number 2 po, disciple your children now or regret later. Bilang tayo pong kabataan na nag-aaral pa na walang mga anak, parang example na lang po yung ginawa sa atin ng ating magulang. Parang katulad sa akin na parang palakihin ng may takot sa Diyos. Kasi diba, iba yung bata na may takot sa Diyos. Parang takot siya gumawa ng kamalian. Although, hindi talaga may iwasan yun kasi natural sa ating mga tao na magkasala, magkamali. Pero iba talaga pag yung bata may takot sa Diyos. Kasi iba, may Diyos sa puso niya, may Diyos siyang kilala. Iba yung gano'n. Kaya, kesa mag-regret tayo, diba? Na bata pa lang, pinabayaan na natin gano'n. Even though yung mga pamangkin natin, diba, na maliliit, parang turuan na agad natin sila habang bata pa sila. Kasi pag tinuruan mo habang bata pa, parang makakasanayan na nila yun eh. Hindi yung kailan malaki na tsaka mo pa sila tuturuan. Kasi minsan, diba, yung mga, syempre din natin sabi, mga age na, yung mga teenager na, diba, parang hindi na natin sila parang hindi natin sila turuan gano'n. May sarili na silang buhay, kumbaga. Kasi syempre sa mga technology ngayon, parang doon na sila umiikot yung mundo nila. Kaya maganda habang bata, paturuan na natin kaysa mag-regret tayo, diba, habang lumaki sila. And number 3 po, last, share the gospel to your friends with urgency and priority. And ito nga po, sabi dito na i-share natin sa mga mahal natin sa buhay yung gospel kasi iba talaga ang may alam. Tawag dito, yung kahit sa simpleng bagay na alam natin na yung mga Bible verse, yung mga unti-unti natin nalalaman, yung mga naririnig natin sa preach, sa devotion na pinapanood natin, maganda na kahit konting detalye, maipalo natin sa kanila, maipabahagi natin sa kanila kasi ganun yung gusto ni Lord.
hindi sa sarili mo lang yung tutunan mo. Maganda na ibahagi mo to sa iba para unti-unti may nalalaganap yung mga salita ni Lord. Kasi diba, unti-unti lang yun. Hindi naman magbo-boom agad. Kailangan, kunyari nasa maliit ka, ganyan ka pa lang. Kung di mo mamamalay, lalaki na yung dadami na yun na parang magugulat ka na lang. Kasi mabilis lang ang panahon. Mabilis lang yung araw. Hindi mo na mamalayan mo, kakashare mo ng mga kaka-spread mo ng gospel ni Lord. Malaki na pala, marami na pala nakakaalam dahil nag-share ka gano'n. Kasi gano'n yung gusto ni Lord, yung sinishare mo yung mga salita niya. Kasi gusto niya lahat ng mundo palaganap na makilala siya. And purihin siya, sambahin siya. Kasi gano'n naman talaga yung tama, di ba? Kasi lahat kasi binigay niya sa atin. Kaya ayun yung parang ibalik natin sa kanya na i-share natin yung gospel na tutunan natin at purihin natin siya at pasalamatan natin siya araw-araw. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag natin itong kalimutan i-share sa ating mga mahal sa buhay. And yun lamang po. God bless po.